Hi guys, welcome to my vlog. Please, again, don't forget to like, subscribe, and click the notification button para at least lagi kayong aware or sa mga bago kong video na ipopost. Bali sa tagal ko sa tagal ko nag-post ng vlog. Last siguro yata ang pinakamatagal ko na is siguro ito yung pinaka last is 1 month ago or more than. Pero ngayon, kalimutan natin yon. Pag-usapan muna natin ngayon is about my permanent resident timeline. Yes, I'm an officially permanent resident of Canada. Ngayon, meron kasi ako mga susundan na timeline tungkol sa pagiging permanent resident through SINP o yung tinatawag din ng PNP or Provincial Nominee Program, non-express entry. Bale, yun. Yun ang pag-usapan natin ngayon. Ano ba yung aking timeline na nangyari sa akin? Umpisa natin sa pinakauna. Ngayon is, yung PR pathway na ginamit ko is a non-express entry or Provincial Nominee Program under SINP. Una kong ginawa is, sa SINP, under ako ng hard to fill skills. Nangyari yun ng March to December 2023. But since there are changes, ang nangyari is, binago ko yung aking category sa aking SINP. Bali, parang ni-revise ko siya. Ang nangyari is, ginawa ko siyang health profession, under health profession category, from December to February 2024. Then, na-approve ako ng ang aking permanent residency for 11 months. Bali this is my timeline to inspire, not to brag. Okay? To inspire. Bali, nagsimula ako, pumasok ako sa Canada as a student. Bali, nag-aral ako sa Niagara College, Welland. Ang naging program ko is Postgraduate Certificate in Community Mental Health, Multidiscipline. Tinapos ko ang aking program for 8 months. Bali, once 8 months kasi, considered it's 1 year. Bali, nung January 9, 2022, nakarating ako ng Canada. I arrived in Canada through Pearson Airport in Toronto. Pearson Airport in Toronto. Then January 10, nagsimula ang online classes namin kasi ito yung parang humuhupa na yung COVID-19. Nung unang araw, syempre, excited, nakafocus, tapos ang aga-aga mong nag-online kasi nga online ang pag-aaral ninyo, pero nakakaantok kasi doon ko na-realize na ang pag-aaral pala sa Canada talagang talagang i-discuss lang sa iyo, parang binabasa lang sa iyo, nasa sa iyo na kung paano mo aaralin. Parang bibigyan ka na lang ng inputs, ikaw lang bahala dun sa iba. Parang ikaw magtatrabaho sa sarili mo para mas maintindihan mo yung discussion. Parang ganun yung klase ng study nila dito. Unlike sa Pilipinas, talagang dinidiscuss lahat, ina-explain lahat. Then, noong January 17, 2022, na-hire ako agad sa isang retirement home sa Niagara Falls as a personal support worker. Ang naging rate ko noon is $18 per hour. Bali, allowed lang kami na magtrabaho for 20 hours a week. Then, ito din yung month na naranasan ko yung napakalakas na snowfall. Tumagal ako sa work for 2 months dahil sabi ko nga, advance kasi ako mag-isip na 1 year program lamang yung possible na kaya kong pag-aralan kasi nga expensive ang tuition fee. Kaya possible 1 year lang din yung aking postgraduate working permit. Kaya habang estudyante pa lang ako, naghahanap na ako ng possibilities
or pathway na makakatulong para sa aking permanent residency. Then, nung nakatagpo nga ako ng trabaho, hinahanap ko pa rin yung, sabi ko, much better yata kung supervisory. Kasi kung supervisory, may chance na ako na full-time, then may chance ako sa Ontario. Then, nung February 20, nagkaroon na ako ng driver's license. Nakabili na rin ako noon ng second-hand na sasakyan. Ang kanuan na ako sa sasakyan noon is 2020 Hyundai Sonata. Bali, binayaran ko that time cash kasi meron pa akong ipon noon, and syempre galing Middle East, meron ka pang dinars. Kaya sabi ko, ikakash ko kasi nga di pa naman ako allowed mangutang kasi estudyante pa lang ako. Then nung March 15, natanggap ako as assistant team leader sa Dollarama sa St. Catharines. Bali, ang naging rate ko is $17 per hour. Boss mo baba, di ba? Pero pakiramdam ko that time, it's a wrong decision. Kasi sabi ko, parang sobrang hirap ng trabaho. $17, tapos yung mga sales assistant, $16. Ibig sabihin, $1 difference lamang yung sahod ninyo as a team leader. Tapos ikaw pa sa paperworks. Tapos pareho din kayo ng ginagawa. Nag-arrange ka din ng mga delata, mga boxes. Talaga, umakyat ka doon sa taas para mag-ayos ng yung mga stocks ninyo. Pero sabi ko, parang hindi worth it. Kaya sabi ko, since pinili ko na to, huwag na ako magreklamo. Then, after that, parang naisipan ko, sabi ko, mag-PSW na lang ulit ako kasi parang mas yun talaga naka-level sa profession ko as a nurse. Kaya nung June 7, 2022, na-hire ako as PSW. Bali, sa isang kilalang long-term care sa St. Catharines na talagang maganda yung offer. Kasi nagbibigay siya ng $21 per hour. Tumagal ako doon hanggang matapos ang study ko. Tapos pag nalalaman ng mga classmate ko na doon ako nagkatrabaho, parang, wow, swerte mo, parang ganyan. Kaya maganda yung napuntahan ko na yun after. Then, nung July 2022, nakita ko ang postings ng Saskatchewan Health Authority about sa hiring sa Pilipinas ng mga nurses. Kaya, kahit nasa Canada ako, talagang inalam ko yung email at saka paano yung procedure ng pag-apply. Tapos, nag-apply ako para doon sa hiring nila. Kasi nga sabi ko, hindi ko afford ang second program para mag-aral ulit. Kasi it's 18,000 Canadian dollars. Parang hindi rin kaya na i-cover ng aking trabaho. Wala akong mapapagkunan. Parang ganun. Kaya, thankful ako na nagpunta ako sa Canada para, kasi nga, makikipagsapalaran ako, pero dapat financially ready ka. Then, yung tuition fee kasi, parang hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang 8,000. Then, kaya yun, yung mga extra ko, naibili ko lang sasakyan kasi nga napaka-importante na sasakyan dito sa Canada, especially pag nag-work ka, kasi mapupuntahan mo yung mga trabaho talaga dapat napuntahan. Then after that, kung may OWP ka naman, napaka-importante din kasi may mga katulong sa iyo. Pero I suggest, kung may mga anak kayo, I think, kung magsisimula pa lang, I highly recommend na mauna muna kayo na mag-asawa, then para mag-adjust, para at least makapag-prepare kayo, para hindi madadamay yung mga bata kung ano man yung kahirapan na maranasan ninyo, di ba? Then yung August 2022, natapos ko yung aking program. Then finally, iniisip ko na bago ako natapos, kung ano yung, bago kasi ako natapos, pinag-aaralan ko na magiging strategy ko, kasi nga possible na one program is equals to one postgraduate working permit lang ako. Kaya nag-apply ako sa isang company sa mga healthcare facilities sa Nova Scotia. Kilala siya.
Pangalanan ko na lang, it's Shanex. Pero sila nag-o-offer na mag-i-sponsor sa Nova Scotia. Pero syempre, nangangailangan ako, then kailangan ko sila. Then alam kong kailangan din nila ako, kaya o-offer nila ako ng $17 per hour. In-offer nila ako ng $17 per hour as a continuing care assistant. Bakit? Dapat ang rate nila is $21 or 22. Kasi nga daw, IEN lang kami. Kasi nga, international educated nurses lang kami. Wala kaming certificate ng continuing care assistant. Ibig sabihin, para mababa yung value ng aming pagiging international educated nurse kaysa sa pagiging CCA. Yun ang na-feel ko sa kanila sa Nova Scotia. Hindi ko naman may deny, at least tinanggap nila ako. Pero, syempre, yung sahod, parang I'm disappointed. Kasi nga, parang mas mataas yung value ng CCA compare sa pagiging nurse mo or nakapagtapos ka ng 4-year course ng Bachelor of Science in Nursing with $17 rate then the same job, diba? Then pinagpatuloy ko rin pagtatrabaho ko, but I felt I felt not okay. Kumbaga, parang basta ayoko na. Parang gusto ko bumalik or maghanap ng ibang choice, kumbaga, na makakatulong sa akin. Then nung August 24, 2022, na-interview ako ng yung nga October 24, na-interview ako ng Shanex, yun na nga. Bali, na-hire nila ako. Then nag-con na rin ako, kumbaga is nag-apply na rin ako ng aking what do you call this one, na aking PGWP, kasi nga hininga na ang PGWP kasi is direct lang yung mga questions. What I mean direct is kung ano yung mga requirements na kailangan, yun lamang ang ipapasa mo. Example, yung mga hinihingi ng IRCC sa application ko is copy of grades, completion letter, certificate of graduation, picture for visa, new immigration medical exam, kasi nga expired na sa akin, yung dati kong IME, at yung mga old employment certificates mo. Wala akong pinasa na special letters or sinasabi nilang baka daw may pinasa ako or whatsoever. Wala pa akong ginawa na letter. Then, nung August 27, 2022, na-receive ko yung aking AOR or Acknowledgement of Receipt. Then, sinabi nga, pag may AOR ka na, pwede ka na mag-work. Kaya, nung September 17, nagpunta ako ng Toronto. Bali, punong-puno yung ng gamit yung sasakyan ko. Kasi ang sasakyan ko noon is, sedan. Pero malaking sedan yung Hyundai Sonata. Kaya marami din na ilaman. Then, tumuloy ako sa isang hotel sa Toronto ng 1 day kasi may scheduled ako ng CELPIP the next day. Kasi nga nagre-ready na ako for permanent residency. Ngayon sabi ko, kung may CELPIP ako, valid ito for 2 years. Kaya sabi ko, ready ako for PR. Then, on September 18, nag-take ako ng CELPIP early in the morning. Nagbiyahe ako papunta sa Nova Scotia before magtanghali. Nag-travel ako for 3 days. nung September 18, nag-exam ako, tapos nag-travel ako ng 3 days. Yun ang nangyari. Noong September 20, 2022, dumating ako ng 9 p.m. sa Debert, sa Nova Scotia. Maliit lang na lugar siya, pero pakiramdam ko parang napak-unwelcoming ng lugar. Kasi 300 lang tao sa lugar. Parang napaka-konti. Tapos, halos walang Pilipino kang kakilala. Bali, ang Pilipino na lang doon yung kasama ko sa bahay. Sila Shives. Sila mag-asawa. Then, September 21, 2022, nag-start na ako ng work as a CCA or Continuing Care Assistant. Sabi ko nga, ang sahod ko doon is $17 per hour. Sabi ko, wala nga daw kasi kaming CCA certificate at IEN lang kami or Internationally Educated Nurse lang kami. Okay.
I don't have any question about that. Wala na ako dapat ipaliwanag pa. Pero okay lang kasi sabi ko nga, ako nangangailangan. Hindi ko kailangan magreklamo. November 22, bigla ako nakatanggap ng email ng schedule para sa invitation ng interview sa Saskatchewan Health Authority. Hindi ko pinalampas yun. Kaya sabi ko, sige, mag-absent ako. Nag-absent ako para sa interview. Kasi gusto ko nga makapasok ng SHA. Gusto ko makarating ng Saskatchewan kasi I felt mas better doon. Kaya yun ang ginawa ko. Then nung nakakuha din ako that month ng bagong SUV na Hyundai Kona. Bali, yun yung small SUV na ginamit ko kasi nabawasan din yung bayad ko na monthly kasi nga binigay ko yung aking sasakyan na Hyundai Sonata. Kaya mas less yung binayaran ko, then yun yung ginamit ko pang travel papunta ng Saskatchewan. Pero let's go with November 20, 2022. Na-interview ako ng manager ng facility ng Pioneers Lodge sa Moose Jaw. Gusto daw niya ako magpunta ng Saskatchewan para mag-work for them. Then tinanong nila ako kung kailan daw ako babiyahe. Pero before nila ako hinire, tinanong muna nila ako kung anong lugar sa Saskatchewan ang gusto ko. Sabi ko kasi, ginugol ko, ang mga city na nandun is Regina, Saskatoon, and Prince Albert. Doon sa tatlong malaking city yun ang gusto ko. Pero sabi na wala daw silang hiring, kaya in-offer nila ang Moose Jaw. Ang Moose Jaw kasi is pang-apat na city, pero maliit na city, which is 45 minutes to 50 minutes away from Regina. Kaya sabi ko, okay, go. Doon ako kasi parang sabi kasi nila marami daw Pilipino, kaya tinanggap ko yun. Kaya nung tinanggap ko na yung sa Moose Jaw, pagiging CCA, tinanong na kailan ako babiyahe. Ang sabi nila, ASAP, kung gusto ko daw. Sabi na, okay, sabi ko, bigyan nila ako ng 2 weeks at magre-resign lang ako. Yung nga, nung pagka-interview sa akin, from November 21, 2022, nagbilang ko ng 2 weeks. Ang bagsak nun is December 5, 2022. Bali, ang last day ko December 4. December 4, nag-last day ako sa trabaho, automatic December 5. Maaga akong umalis nag-drive ng 5 days. Talagang prepared ako na aalis. Kaya yun, December 5, nagbiyahe na ako papunta ng Saskatchewan. Bali, 5 days kung binabiyahe yun. Then, December 12, sabihin natin, pabilisin natin. Yung December 10, narating ko ang Saskatchewan na at the next day nagtrabaho na ako as a continuing care assistant. I'm so excited kasi pinadala kagad sa email ko yung job approval letter. Yung parang job approval letter na yun, yung gagamitin ko na ipapasa sa SINP under ng hard to fill skills. At ang sahod ko is $23.17 per hour. Kaya yun ang nangyari. And then December 2024, sorry, balik tayo. December 12 muna. December 12, yun ang first day ng aking trabaho. Face-to-face training sa regional hospital. Part na rin ng duty ko. Bayad yun. Then, pati yung online training bayad din yun. Yung unang araw ko, yung December 10, may sinasagutan ako sa online. Bayad lahat yun. Then, nung gabi ng December 12, in-apply ko na yung aking application for PR for nomination for SINP sa Oasis portal. Then, December 2024, dito ako nag-Christmas. But one day before Christmas, syempre, mag-isa ko sasalubong sa bagong taon. Then, first Christmas ko dito sa Canada, naka-receive ako ng email from IRCC na approve ng aking PGWP. And take note, ang validity ng aking PGWP is 3 years. Then, nagpost ako sa group sa Facebook. Maraming hindi naniniwala. Ako naman, nagulat nga rin kasi ako. Kasi paano ako na-approve ng 3 years, which is 8 months lang yung program ko. Tumawag ako ng IRCC. Biniro pa nga nila ako, sabi na, ayaw mo ba? Parang ganun yung pagkakatanong eh. Sabi ko, hindi naman. Gusto ko lang i-clear. Ganyan. Oo daw. Totoo naman daw. 3 years yung validity ng aking
PGWP. Kaya, no worries ako sa PR ngayon kasi mahaba-haba yung oras ko, di ba? Kasi kung matatanggap ko yun ng December, itong PGWP, na nasa Nova Scotia pa ako, aalis talaga ako. Kasi 3 years na eh. 3 years ang validity ko, aalis ako talaga ng Nova Scotia. Pupunta ako sa ibang province para doon magtrabaho. Kasi may mga idea na ako in mind kung saan ako magtatrabaho. Ganon. Then, yun nga, after that, sa PR journey ko naman, nung January 6, 2023, na-approve naman ako ng aking nomination sa SANP. Then, after approval, syempre pwede ko nang i-apply sa PR website ang nomination ko, pero kinumpleto ko muna yung aking mga documents, yung mga dapat isubmit para minsanan. Kaya February 20, 2023, in-apply ko ang PR ko sa PR website. Kasama yung application ng 2 kong anak. Pero, nung March 3, from PR website, pinort na, naglagay na doon na pwede nang import yung aking PR application sa GCK account. Ngayon, nung pinort ko na sa GCK account, nung April 5, na-receive ko ng AOR. Siyempre, kasama na doon yung nung pinort ko, lahat ng mga payments, ganyan. Bayad, ang binayaran ko yata noon is around 2,000 plus. 2,000 kasi for 3 people. Then, for 3 applicants. Then, yung nung April 5, na-receive ng AOR, August 9, na-receive ko kagad yung request ng biometrics. Ngayon, doon ako nagkaroon ng problema. Kasi, expired na ang passport ng panganay kong anak. Which is, kailangan na pala ngayon sa Pilipinas, ang mother, pag re-renew ng passport, hindi na father. Doon na naging problema ko, lumabas na yun. Since valid pa yung sa bunso ko, pwede na siya biometrics, at saka pwede rin siyang, hindi siya biometrics, pwede siya medical. Ayun. Pero sa medical na yun, nag-web form na lamang ako para sa panganay ko, in-explain ko ang reason. Then after that, nung August 15, syempre nakapag-IME ng anak ko, ako naman, August 15, I took my NCLEX kahit marami akong problema. Then I passed. After 3 days, I received 2 days, 24 hours, I received the result, and then I passed. I'm registered at August 15, 2023. I am already a registered nurse in New York. Then pinort ko pa kasi yun. Pinort ko yung mga licenses ko. Kaya yun. Then since this discussion is about PR, let's stick with the PR issues. Okay? Then August 20, 2023, medical approve ang dependents ko, yung bunso ko, kaya pero exempted siya sa biometrics. I think sa age niya. Then November 15, 2023, since registered nurse na nga ako dito sa Saskatchewan, nalipat ako ng facility. But same Saskatchewan Health Authority at same region din. Then, ang offer na sa akin as a registered nurse is 38.58 as a step 1 salary. Binigyan na kaagad ng new job approval letter ng HR na kailangan kong i-reapply at makakuha ng bagong nomination. Then, in-reapply ko, ang ginawa ko, December 19, gumawa ko ng bagong account sa Oasis kasi hindi magagamit yung dating mong account. And nag-apply ako ng new application for nomination under naman ng health profession. Natapos ko ng 2 hours ang application ko and submitted around 9 p.m. Then December 20, 1 day lang ang lumipas, nominated na ulit ako ng SINP under the healthcare health profession. At the same day, pinasa ko yung aking natanggap na nomination, nag-web form ako do sa aking GCK, nag-web form ako ng new nomination ko para i-update si IRCC na may new nomination ako pero under ng same employer.
Then, January 20, 2024, tinawagan ako ng Ministry of Health ng Saskatchewan para kumustahin nga yung stay ko ng province. Dahil nga yung aking program, hinire ako ng government ng Saskatchewan, ng Ministry of Health. Dahil under ako ng program nila na from Pilipinas pero within Canada ako kinuha. Sinabi ko rin about sa status ng PR ko because that time, wala na ako na-receive, January na to, na update from them. Kaya parang tumulong sila na i-contact yung IRCC. Noong February 8, na-approve ang bahay ko, ang aking mortgage ng bahay na application. Then, also, at the same day, February 8, 2024, papunta ako that time sa Calgary for a short vacation. I also got my Portal 1 or your IRCC Permanent Residence Confirmation Portal. Then, noong February 9, na-receive ko yung message na ready for visa for accompanying dependent. Then, February 11, 2024, natanggap ko naman yung Portal 2. Ang bilis, di ba? Then, nung Portal 2, hindi ko siya ma-submit yung mga requirements kasi nga nasa Calgary ako. Pero kumuha na ako ng picture doon for my visa. Then, nung February 15, na pinasa ko yung I think February 14, pinasa ko yung pictures and everything like that. Then yung mga ibang requirements, pictures, and na-replyan ko sa Portal 2. Then February 15, natanggap ko yung ECOPR ko. Ito na yung confirmation na permanent resident na ako dito sa Canada. Then nung February 15 din, 2024, pinadala sa VFS Makati yung passport ng bunso kong anak para sa counterfoil. Then, April 19, 2024, schedule. Itong incoming April 19, schedule na ng possession ng bahay ko dito sa Canada. And thanks God for all the blessings, and thank you 2024 for being good to me. Simula nang dumating ako sa Canada, I felt so blessed. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa maraming biyaya na pinagkakaloob nila. Dahil salamat Panginoon sa 3 years na PGWP. Kahit 8 months lang ang program ko, isa ako sa sinuwerte na bigyan ng mahabang pagkakataon at mag-antay ng PR. Kahit 1 taon pa lang ang nagagamit ko sa PGWP ko, na PR agad ako at na-approve ang mortgage ng bahay ko kahit hindi pa PR during the process ng mortgage before pa ako na-approve. Maraming salamat sa suporta ng aking mga magulang at ng buong pamilya. Kaya naniniwala ako na mahalin mo ang pamilya mo, mahalin mo ang magulang mo. Dahil pag minahal mo ang magulang mo, may kapalit yan. Walang hanggang pagpapala ang makakamtan mo. And of course, thank you Saskatchewan. Sabi ko nga doon sa message ko dati, pinili kita at hindi mo ko pinagkaitan ng magandang kinabukasan. And this coming July 26, 2024, now it's March. Yeah, nakaschedule ako to go back to Philippines. Then para sunduin ng aking anak na bunso. And babalik ako by August 6 para kasi expiration na ng counterfoil ng anak ko is na bunso is August 11, 2024. Then kasalukuyan pinaprocess ko ang super visa ng aking mother. And I hope ganahan ako na mag-vlog para may vlog ko din yung process ng aking super visa application for my mom. Okay? Thank you so much guys. Napakahaba ng oras na nakuha ko or nakaabot din ako ng around 30 minutes. Maraming salamat and God bless sa mga nag-aantay na ma-PR. And I hope sipagin ako na makapag-post ulit ng mga videos kasi hindi ako mahilig yung mag-cut ng videos kaya
pag nagsimula ako, dire-diretso na, kaya mahaba minsan yung aking mga uploads. Thank you so much, guys. Have a good day and God bless you all. I wish kayo susunod na permanent resident ng Canada. Thank you and please don't forget to subscribe. Bye!